Alia Guzman's point of view. Pagkapasok ko sa emergency room, agad akong sinalubong ng isang matabang nurse. Hindi mataba sa katawan, kung hindi mataba sa utang na loob, sa akin. Ako kasi ang madalas niyang pinagpapasahan ng pasyente kapag ayaw niya nang humawak. Alia, ikaw nang bahala rito sabi ni Nurse Liz, sabay turo sa lalaking nakahiga sa stretcher. Ang bigat niyan, baka mayaman. Napairap ako. Ano to? Ginto? Lumapit ako para tignan ng pasyente. Bugbog sarado. May benda sa noo at may gasgas sa mga braso. Mukhang may nakaaway. Pero kahit ganyan ang itsura niya, hindi pa rin nawawala ang ere ng kayabangan. Kita ko agad sa itsura. Malinis ang gupit, matangos ang ilong, at kahit pasa-pasa ang mukha ay may itsura pa rin. In fairness, gwapo naman. Bigla siyang dumilat. Aba, gising ka na pala, sir. Nginitian ko siya. Pero syempre yung ngiting nakakainis. Buti naman at buhay ka pa. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Tapos ngumisi. Ang liit mo pala. Nalaglagan pang ako. Excuse me? Ang cute mo. Mas lumaki ang mga mata ko. Excuse me again? Hindi siya sumagot. Sa halip, sinubukan niyang igalaw ang katawan niya pero napapikit siya sa sakit. Napakamot na lang ako sa ulo. O siya, relax ka lang dyan, Mr. Bugbog. At aasikasuhin ko lang ang mga records mo. Sabi ko, kunwaring deadma sa pambabastos niya sa height ko. Ano bang pangalan mo? Ngumisi siya. Carl. Carl ano? Carl na lang. Napangiti ako ng peke. O sige, Carl na lang. Makulit kang pasyente, ano? Tumawa siya pero napangiwi sa sakit. Depende sa nurse. Pinandilatan ko siya. Takte, mukhang magiging abala to sa buhay ko Umayo siyang pasyente siya at baka tuluyan ko siya Una pa lang umiinit ng dugo ko sa kanya. Nakalipas ang ilang araw. Akala ko'y tapos na ang kaso ko kay Mr. Nabugbog. Ay, Carl pala. Pero mali ako. Pagpasok ko sa nurse station namin, sinalubong agad ako ni Ma'am Rose, ang aming head nurse na parang laging may hawak na papel ng grades ko. Alia, ikaw ang assign kay Carl Monteverde. Anya habang nakakunot ang noo. Dahil wala kang ibang hawak na pasyente ngayon, ikaw ang mag-aalaga sa kanya hanggang sa gumaling siya. Nalaglag ang ballpen ko. Ha? Ako po? Bakit ako? Lintik, ang swerte naman ng lalaking yun. Kailangan niya ng bantay 24/7. Paliwanag niya. Ikaw ang pinaka-available at mukhang natutuwa siya sa'yo. Putik, natutuwa? Hindi ako natutuwa sa kanya At anong 24/7? Ano siya, baby? Baby damulag? At parang may timing ang tadhana. Biglang bumukas ang pinto ng private room ni Carl at sumilip ang pasyente kong pasaway. Nakangiti siya, yung nakakaasar na ngiti. Ako nga palang bago mong baby. Anya, sabay kindat. Humigpit ang hawak ko sa clipboard. Hala, Lord, patawad po sa mga naiisip kong krimen sa utak ko Huminga ako ng malalim bago lumapit. Mr. Monteverde, hindi ako babysitter. Nurse ako. Nagkibit balikat siya. Wala namang pinagkaiba. Parehas namang nag-aalaga. Takte, gusto ko nang mag-resign. Tara na, Nurse Alia. Anya habang nakahiga pa rin sa kama. Pakainin mo na ako. Gusto ko subuan mo ko Napahinto ako. Ano daw? Ngumiti siya ng mas malaki. Ay, teka. Huwag mo munang isusubo. Painitin mo na muna. Nag-init din ang ulo ko. Gusto mong ipainit? O sige, ipapakain ko sa ito ng mainit pa. Inangat ko ang tray at kunwaring ibabagsak sa mukha niya. Napaatras siya sabay tawa. Uy, ang init naman ng dugo mo sa akin, nurse. Di mo pa nga ako nilalambing Nakapamewang ako habang nagpipigil ng inis. Tignan natin mamaya. Baka kapag tapunan kita ng mainit na lugaw, magkalagnat ka bigla.
At doon ko naisip, Lord, eto na po bang impyerno? Carl Monteverde's point of view. Sa dami ng babaeng nakilala ko, ngayon lang ako nakahanap ng nurse na parang gusto akong ipasok sa ICU kahit hindi na kailangan. Si Nurse Alia, maliit pero matapang, maganda pero mas matalas pa sa scalpel ang dila. At siya rin ang yaya ko ngayon. Naka-cross arms siya sa harapan ko, nakataas ang isang kilay. Ang cute niyang tignan habang naiinis. Mr. Monteverde, anya ng pasigaw. Ano bang trip mo sa buhay? Gusto mong subuan kita? Painitin ko muna yung pagkain mo. Gusto mo rin bang ikandong kita habang sinusubuan? Ngumiti ako. O sige, game ako dyan. Naningkit ang mga mata niya. Subukan mo lang, ipapakain ko sa'yo pati kutsara. Tumawa ko. Pero napaaray din sa sakit ng katawan ko. Sabog na sabog pa rin ang pakiramdam ko sa bugbog na inabot ko eh. Pero mas sabog ata ang utak ko sa kakaasar kay Alia. Ang cute niya kasi, ang ganda pa. Sarap halikan. Lumapit siya para ilapag ang tray sa lamesa. Kaya mo bang kumain mag-isa? O isusubo ko na talaga? Napangiti ako, pero sineryoso kong tanong niya. Kaya ko naman, pero kung gusto mo talaga akong subuan, hindi kita pipigilan. Napairap siya. Hindi kita bibigyan ng dahilan para maging tamad. Nagsimula na akong kumain habang pinanonood siyang abala sa pag-ayos ng gamit ko. Hindi ko alam kung bakit pero natutuwa akong pinanonood siya. Ang cute niya kasi kapag busy. Napansin niyang nakatingin ako kaya agad siyang lumingon. Ano na naman? May kulang ba? Umiling ako. Wala lang, ang saya mong panoorin. Napatigil siya. Tapos nakita kong konting pamumula ng pisngi niya. Pero agad niyang inayos ang sarili at sinamaan ako ng tingin. Kung wala ka lang sakit, ibabato ko talaga sa itong unan. Anya, ngumisi ako. Buti na lang may sakit ako, no? Hindi pa naman huli ang lahat. Kinuha niyang isang extra pillow at tinaas na parang ibabato talaga sa akin. Napatawa ako. Mukhang magiging masayang paggaling ko rito. 3 linggo na akong nakakonfine sa kwartong ito, pero hindi pa rin ako tinatantanan ni Nurse Alia. Araw-araw, parang misyon niya sa buhay ang siguraduhin hindi ako komportable. Good morning, Mr. Monteverde. Bungad niya, sabay bukas ang kortina. Agad akong napapikit sa liwanag. Good morning, Nurse Alia. Sagot ko habang nagpupumilit idilat ang mata. Sana hindi mo ako ginising, masarap ang panaginip ko eh. Wow ha? Anong panaginip? Yung sinusubuan kita? Sarkastikong sagot niya habang inaayos ang IV ko. Napangisi naman ako. Hindi, ikaw yung nasa panaginip ko eh. Napahinto siya. Tinignan ako ng diretsyo tapos bumuntong hininga. Ay nako, delikado yan sir. Baka epekto na yan ng gamot. Tumawa ko. Pucha, palaban talaga itong nurse na ito. Sinimulan niyang sukatin ang BP ko. Tahimik lang siya pero ramdam ko na may iniisip siya. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Tanong niya. Mas okay na pero parang may kulang eh. Tinaas niya ang kilay. Ano na naman? Yakap mo. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang mas masarap panoorin. Yung napakurap-kurap siya dahil sa gulat. O yung napatingin siya sa paligid na parang naghahanap ng ipambabato sa akin. Mr. Monteverde, malamig niyang sabi. Gusto mo ba talagang mapalitan ang oxygen mo ng unan sa mukha? Ngumiti ako. Ang harsh mo naman, nurse. Hindi ba dapat mabait ka sa pasyente? Napangisi rin siya. Pero yung tipong may masamang balak. O sige, gusto mo ng yakap? May kapalit. Nagtaas ako ng kilay. Ano yun? Kung gusto mong gumaling ng mabilis, susunod ka sa lahat ng utos ko. Bawal ang magreklamo, bawal magpa-baby, at bawal mambola. Napaisip ako. Kung sabihin kong gusto kitang ligawan, bawal din ba? Natigilan siyang saglit, pero imbis na ma-conscious, tinawanan niya lang ako. Ganyan bang epekto ng mga gamot sa'yo? O
O talagang trip mo lang akong asarin? Ngumisi ako. Pwede bang both? Sus! Halatang wala kang balak sumunod sa utos ko. Sabi niya sabay irap. Tama siya. Wala talaga. Lalo na kung ang pagsuway ay paraan para mas matagal ko pa siyang makasama. Alia Guzman's point of view. Hindi ko na kaya! 4 na linggo pa lang akong assigned kay Carl Monteverde. Pero parang 4 na taon na akong binabagabag ng pasyente kong yon. Kaya heto ko ngayon, nakaupo sa pantry. May hawak na tinapay na hindi ko namang kinakain. Habang bumubuga ng sama ng loob kay Jessa, ang fellow nurse kong sanay nang makinig sa mga drama ko. Hindi ko na kaya, Jessa! Sigaw kong pabulong. Araw-araw na lang may banat, may bola, may pangaasar. Ang lalaking yun hindi pasyente. Pasaway siyente. Natawa si Jessa habang humihigop ng kape. Bakit? Ano bang ginagawa niya na naman? Sumandal ako sa upuan. Sabay buntong hininga na parang pagod na pagod sa buhay. Kanina sabi niya, gusto raw niyang mabilis gumaling. Sabi ko susunod siya sa lahat ng utos ko. O tapos sabi niya, kung gusto kitang ligawan, bawal din ba? Ginaya ko pa yung boses niya pero hindi ko kasing yabang ng actual na version niya. Halos mabulunan si Jessa sa kape niya. Hoy! Kinilig ka no? Hindi no? Mabilis kong sagot. Denial queen ka. Hindi ako kinikilig, Jessa. Naiinis ako. Naiinis ako kasi hindi ko alam kung seryoso siya o talagang hobby niya lang ang asarin ako. Parang ang saya niya nang guluhin ang buhay ko. Ngumiti siya ng makahulugan. O baka naman kaya kainis kasi natatamaan ka na sa mga bola niya. Excuse me? Hindi ako natatamaan sa kahit na anong bola niya, no? Napataas ang kilay ni Jessa. Bola lang ba? O baka may isa pang malaking natatamaan ka? Hoy, ang bastos mo! Inihampas ko sa kanyang tinapay na kanina ko pang hawak. Tawang-tawa siya. Ikaw kasi. Gusto mong ikaw lang ang marunong mang-asar? Napabuntong hininga na lang ako. Basta, bahala siya sa buhay niya. Hindi ako magpapadala sa mga pa-fall niyang linya. Nurse ako. Professional ako. Hindi ako madaling matinag sa ganyang katsipan. Tumangu-tango naman si Jessa. O sige. Pero tanong ko lang ha. Ano? Bakit parang sa tuwing magraran ka tungkol kay Carl, dumadami ang blush sa mukha mo? Natigilan ako. Biglang nag-init ang pisngi ko. Ano? Hindi ah! Ayun na nga! Sinalubong niya ako ng malanding tingin. Alia, girl, mukhang hindi lang yung pasyente mong may sakit. Feeling ko ikaw na rin. Patay na. Anong klaseng sakit to? Matapos akong ibuli ni Jessa sa pantry, naglakad akong pabalik sa kwarto ni Carl na parang may dalang mabigat na problema. Kailangan kong ayusin to. Hindi ako pwedeng mahulog kay Carl Monteverde. Unang-una, pasyente ko siya. Pangalawa, mayabang siya. Pangatlo, sure akong playboy to. Pang-apat, bakit parang wala akong mahanap na matinong pang-apat? Huminga ako ng malalim bago pumasok sa kwarto niya. Nasa kama siya, nakasandal habang nanonood ng TV. Pero pagpasok ko, agad niyang pinatay ang screen at nakangising tumingin sa akin. Uy, Nurse Alia, namiss kita. Ayan na naman siya. Mismo mukha mo. Sagot ko sabay lapag ng gamot niya sa side table. Hala, ang sama mo naman sa pasyente mo. Kunwaring hinawakan niya ang puso niya na parang nasaktan. Ganyan ba talaga ang pag-aalaga mo? Napatingin ako sa kisame. Pinipilit ang sarili na huwag mag-init ang ulo. Compose yourself, Alia. Ikaw ang nurse dito. Hindi ka dapat nagpapa-apekto sa bola ng isang presko't mayabang na lalaki. Lagyan mo na lang ng tubig yung bibig mo. Baka matuyo ang kakakadaldal eh. Sabi ko, pero hindi siya sumunod. Sa halip, mas lalo siyang ngumiti. Kung ikaw na lang ang magpainom sa akin,
Pumikit ako saglit, huminga ng malalim. Tapos ay bumaling sa kanya na may pinaka-professional na tingin ko. Okay, sige. Napansin kong nagulat siya nang umupo ako sa gilid ng kama at kinuha ang baso ng tubig. O sige nga, ibuka mong bibig mo. Seryoso kong sabi. Napakurap siya. Ano? Ibuka mo yung bibig mo. Di ba gusto mong painumin kita? Ano na? Pa-baby ka pa o ready ka na? Biglang nawala ang ngisi niya. Teka lang, parang hindi ko na siya pinatapos. Itinapat ko ang baso sa labi niya at dahan-dahan kong isinubo. Ay ipinainom sa kanya ang tubig. Napangiwi siya ng mabilaukan. Alia? Ano? Hindi mo kaya? Akala ko gusto mong painumin kita. Pinanood ko siyang umubo-ubo. Halatang nagulat sa ginawa ko. Nang makahinga na siya, tinignan niya ako na parang hindi makapaniwala. Grabe ka naman, may pagka-brutal ka rin pala eh. Ngumiti ako ng matamis. Professional ako, Mr. Monteverde. Gusto mo ng special treatment? Ibibigay ko. Tahimik siyang nakatitig sa akin. At doon ko napagtanto na mukhang hindi lang siyang nagugulat sa mga ginagawa ko. Ako rin. Dahil sa bawat asaran namin, sa bawat palitan ng salita, sa bawat titig niya. Putik, delikado na to. Tahimik akong naupo sa tabi ng kama niya, pero ramdam na ramdam ko ang titig niya sa akin. Uy, sabi niya sa wakas. Uy din, sagot ko nang walang gana habang chine-check ang swero niya. Ang init ng kamay mo ah. Tinignan ko siya ng masama. Kasi mainit ang dugo ko sa'yo. Tumawa siya, pero bigla siyang napangiwi sa sakit. Aray, wag mo naman akong patawanin, Nurse Alia. Masakit eh. Di wag kang tumawa. Kasi ang saya mong asarin. Napahinto ako. Tinignan ko siya. Ako? Nasisiyahang asarin ka? Tumango siya. Oo, kasi ang cute mo kapag naiinis eh. Bigla kong hinigpitan ng pagkakahawak sa braso niya. Ano nga ulit yung sinabi mo? Napairap siya. Ang sakit niya, nurse. Akala ko ba mas gusto mong nasasaktan? Ayan ha, sinasaktan na kita. Hindi naman sa ganitong paraan. Huminga ko ng malalim at pinakalma ang sarili. Relax, Alia. Professional ka. Hindi mo pwedeng sakalin yung pasyente mo. Bumuntong hininga ako. O sige, tigil na tayo sa landian. Asaran. Dapat nagpapagaling ka, hindi nagpapakyut. Ngumiti siya. So, inaamin mong nagpapakyut ako? Ang sabi ko dapat nagpapagaling ka. Ulit ko. Binabaliwala ang pang-aasar niya. Ngumiti siya ulit. Paano kung gusto ko ring gumaling kasama ka? Ano ka, teleserye? Hindi, pero kung bida ka, willing akong maging leading man. Hinampas ko siya ng unan sa mukha. Tama na, kapal mo. Tama na agad, ang saya ko pa eh. Gusto mo pa ng isa? Ulit mo ah. Itinaas ko ulit ang unan. Napaatras siya. But, nurse ka ba talaga? Oo naman. At kung gusto mong gumaling, wag mo akong asarin kasi baka mapatagal pa kita rito. Ngumisi siya. Kung ibig sabihin ng mas matagal mas matagal kitang makakasama. Binato ko siya ng unan. Carl Monteverde, ano ba? Gusto mo talagang isumpa kita no? Tawa siya ng tawa habang ako nagpipigil ng kilig. Ay inis. Diyos mio, bigyan mo po ako ng pasensya bago ko itulak tong pasyente kong pasaway palabas ng bintana. Carl Monteverde's point of view. Kung may sakit man ako ngayon, malamang hindi na ito dahil sa bugbog na inabot ko. Ito ay dahil sa isang nurse na may attitude na parang maliit na dragon. Si Alia. Napangiti ako habang pinupulot ang una na ibinato niya sa mukha ko. Ang tapang niya. Pero pag tinamaan siya sa pambobola ko, napapansin kong nag-iiba ang kilos niya. Gustong gusto ko siyang inaasar eh. Bakit? Kasi ang cute niya kapag namumula siya sa inis. Alam mo, Nurse Alia, hindi ko alam kung nagpapagaling ako rito o nagpapahirap kang lalo sa buhay ko.
Sabi ko habang pinagmamasdan siyang abala sa pag-aayos sa mga gamit ko. Huwag kang mag-alala. Sagot niya nang hindi man lang ako tinitignan. Mabilis kang gagaling kasi mabilis din akong bibitaw sa'yo. Napangisi ako. Wow, ang sakit naman nun. Hindi ako doktor pero pwede kitang resetahan ng reality check. Sabi niya, saka nilingon ako. Kaya wag mo akong bulahin, Carl ha. Hindi ako natitinag sa mga playboy na katulad mo. Kunot noo kong napaatras. Wow, grabe ka naman. Paano mo nasabing playboy ako? Mukha mo pa lang Alam ko na yung hilat siya na yan. Umayos ako ng upo. Baka naman gwapo lang talaga ako. Napairap siya. Ang kapal mo talaga, no? Nakakagigil. Tumawa ko. Takte, ang saya ko sa kanya. Habang tinitignan ko siyang busy sa pag-aasikaso ng mga gamit ko, bigla akong nagseryoso. Alia, tawag ko sa kanya. Ano yon? Hindi man lang ako nililingon. Hindi ako nagbibiro. Napatigil siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Kunot noo. Ha? Hindi ako nagbibiro ka ako sa'yo. Ulit ko this time. Seryoso na talaga. Oo, mahilig lang akong mang-asar. Pero iba yung sa'yo. Saglit siyang natulala. Tapos, hala ka. Napaatras siyang bahagya. Nagiging seryoso ka na. Natatakot na ako Bakit ka naman natatakot? Kasi, hindi ko alam kung paano ko i-decode yung sinabi mo. Ngumiti ako. Simple lang. Gusto kitang asarin. Pero gusto rin kitang ligawan. Napalunok siya. Nag-aalangan siyang lumapit. Pero halatang gusto niya magpatay mali siya. Naku Carl, baka epekto lang yan ng gamot mo. Saka... Lumapit siya at tinapik ako sa balikat. Baka nabago ka ng sobra. Hinawakan kong kamay niyang nasa balikat ko at binitawan. Alia, seryoso ako. Napalunok siya. Napatingin sa kamay naming magkadikit. Tapos, bumalik ang tingin niya sa akin. Mukhang naubusan siya ng banat. Ngumisi ako. Wala ka ng pangontra ngayon ano? Napakurap siya. Tapos, mabilis niyang hinilang kamay niya tumikim. Okay, enough na to. Kailangan mo na magpahinga. No more landian, okay? Tapos ng oras mo, Mr. Monteverde. Humiga ako ulit. Natatawa. O sige, Nurse Alia. Pero hindi pa tapos ang lambingan natin Habang papalabas siya ng kwarto, nakita kong napahawak siya sa dibdib niya. Parang hinihingal. Ngumiti ako. Good. Mukhang hindi lang akong may sakit dito. Alia Guzman's point of view. Nang makalabas ako sa kwarto ni Carl, pakiramdam ko, kailangan kong maglakad-lakad o mag-jogging papuntang ibang bansa para lang pakalmahin ang puso kong parang hinahataw ng drum. Ano yun? Simple lang. Gusto kitang asarin pero gusto rin kitang ligawan. Paulit-ulit na tumatakbo sa utak ko ang sinabi niya. Parang sirang plaka na hindi ko ma-off. Hoy, Alia, ano bang problema mo? Bulong ko sa sarili ko habang mabilis na naglalakad sa hallway. Hoy, ano na naman yan? Biglang tanong ni Jessa na hindi ko na malayang nasa likod ko na pala. Napapitlag ako. Wala. Tinaas niya ang kilay. Bakit para kang kinukuryente dyan? Hindi ako kinikilig, okay? Sabi ko kinukuryente. Pero okay, noted na kinikilig ka pala. Napahinto ako. Napatakip sa bibig ko. Takte, ano ba to? Jessa, burahin mo sa memorya mong narinig mo. Pero huli na. Ang demonyita kong bestie ay abala ng kinikilig para sa akin. Aba. Ano yan, ha? Si Nurse Alia pinatibok ang puso ng pasyente? Hoy, hindi Hindi mo maitatanggi. Diyos mio, gusto kong humampas ng ulo sa pader. Jessa, makinig ka sa akin. Hindi ako pwedeng mahulog kay Carl. At bakit naman? Una, pasyente ko siya. At, pangalawa,
maangas siya. At pangatlo, sure akong playboy siya. At napahinto ako. Teka nga, bakit at ka lang ng at? Ngumisi siya. Kasi ang totoong tanong, Alia, bakit parang pilit mong iniiwasan? Hindi ako nakasagot. Nakangiti lang si Jessa. Parang may alam na hindi ko alam. Alam mo, Nurse Alia, hindi lang gamot ang nakagagaling ng pasyente. Tumaas ang kilay ko. Ano yan? Motivational speech. Ngumiti siya. Minsan may ibang klase ng lunas. Yung tipong hindi mo inaasahan pero tinatamaan ka na pala. Hindi ako tinatamaan. Mariin kong sagot. Tumingin lang siya sa akin. Tapos ngumiti ng makahulugan. Sure ka? At bago pa ako makapag-react, iniwan na niya akong tulala sa hallway. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Pero isang tanong ang hindi maalis sa isip ko. Tinatamaan na nga ba talaga ako? Pagka-uwi ko ng bahay, dire-diretso akong dumiretso sa kusina kung nasaan si Mama. Abala sa pagluluto. Kailangan ko ng makakausap na matinong tao. Hindi ko kasi pwedeng pagkatiwalaan si Jessa. Masyado siyang mahilig manukso. Mama. Buntong hininga kong tawag habang umupo sa mesa. Aba? 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 Sagot ni Mama nang hindi lumilingon. Mukhang may gusto na namang irant ang anak kong dalaga. Napairap ako. Hindi ako magrarant. May ikukwento lang ako, Ma. Ah, ganun ba? Napangiti siya't nagpatuloy sa paghihiwa ng gulay. O sige nga, ano ba yun? May pasyente kasi akong super kulit. Sobrang mayabang at sobrang presko. Sobrang... Napabuntong hininga ako. Nakakainis. Maya-maya lamang ay lumingon siya sa akin. Nakataas ang isang kilay. Nakakainis lang ba o nakakakilig din? Ma, hindi. Napairap ako't sinapo ang noo ko. Bakit ba ganyan kayong lahat? Tumawa siya ng mahina. O sige na nga, ano bang ginawa ng pasyente mo? Kasi manghilig niyang mang-asar. Kesyo cute daw ako. Kesyo gusto raw niya akong ligawan. Kesyo gusto daw niyang gumaling kasama ako. Hala! Napahinto si Mama sa ginagawa at tinignan ako ng malalim. Uy, anong sinagot mo? Naku, syempre hindi ko sineryoso, no? Sa tingin ko, niloloko lang ako noon. Talaga ba? Oo. Ngumiti siya. Pero parang may ibig sabihin. Mukhang hindi ka naman natutuwa sa sarili mong sagot. Ha? Anong ibig mong sabihin, Mama? Kasi Alia, kung sigurado kang wala kang gusto sa kanya, bakit mo pa siya kinikwento sa akin ng ganyan kahaba? Napakurap ako. Takte, napahaba nga ata ang kwento ko. At saka, playboy siya, Ma. Dagdag kong dahilan. Bakit mo naman nasabi yun? Kasi, mukha siyang, alam mo na, maloko. Sinabi niya ba na may ibang babae siya? Hindi po. May nahuli ka bang ibang nililigawan niya? Wala rin po. Kung wala kang ebidensya, bakit mo naman siya agad hinuhusgahan? Hindi ako makasagot. Ang galing talaga ni Mama sa ganitong mga bagay. Parang si Jessa lang, pero may maternal wisdom. Ngumiti siya. Alia anak, minsan masyado tayong natatakot sa posibilidad na masaktan, kaya't hindi natin binibigyan ng chance ang isang bagay. Ma, pasyente ko ho siya. Anak, gumagaling naman siya, hindi ba? Hindi habang buhay pasyente mo siya. Nanlaki ang mga mata ko. Ma, anong pinaplano mo? Tumawa siya at hinaplos ang ulo ko. Wala. Gusto lang kitang pag-isipin. Malay mo, hindi lang siya ang gumaling. Baka pati ikaw, gumagaling din dahil sa kanya. Napatigil ako.
Nagpatuloy na si Mama sa pagluluto, habang ako nanatiling tulala. Ano raw? Gumagaling ako? Ano ibig sabihin nun? Carl Monteverde's point of view. Habang nakahilata ako sa ospital, nagbabasa ng kung anong walang kwentang article sa phone ko. Biglang bumukas ang pinto. Aba, buhay ka pa pala, iho. Napalingon ako't napangisi. Tay! Akala ko nakalimutan mo ng may anak kang pogi eh. Pumasok si Papa. Suot ang paborito niyang polo na parang pang senior citizen, kahit hindi pa naman siya ganun katanda. Umupo siya sa tabi ng kama ko at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Ano bang nangyari sa'yo, iho? Tanong niya. Kunot noo. Di na ospital. Nyeta, alam ko yun. Ba't ka na ospital? Napakamot ako sa ulo ko. Minor accident lang. Ay. Minor? Halos bugbog sarado ka. Parang ginawa kang punching bag. Napangiti ako. Epekto ng pagiging gwapo, tay. May mga naiinggit lang. Lintik ka, Carl. Hindi kita pinalaking sinungaling, ha? Tumawa ako. Totoo naman eh. Umiling si Papa. Ang tigas ng ulo mo talaga. Mana ka sa ina mo. Tay, ikaw. Buti na isipan mo pa akong dalawin. Sinubukan kong ibahin ang usapan. Hindi naman talaga kita bibisitahin. Kaso sabi ng nanay mo, baka daw may sumingaw na kalokohan mo dito sa ospital. Napakunot ang noo ko. Ha? Anong ibig sabihin nun? Ngumisi si Papa. May nurse daw na palagi mong inaasar dito. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Lintik, sino nag-report sa inyo? Huwag kang mag-alala. Confidential ang source ko. Sagot niyang natatawa. Pero sabi nila, malakas daw ang tama mo dun sa nurse eh. Ano ba naman yan, tay? Wala yun. Inaasar ko lang siya. Tumangu-tangu siya na parang hindi naniniwala. So, kapag may isang babaeng hindi mo inaasar, ibig sabihin nun hindi mo gusto? Oo. Ngumisi siya. Di ibig sabihin gusto mo nga itong nurse na ito. Kasi panay ang asar mo sa kanya eh. Napakurap ako. Wait, tay. Teka nga. Hindi yun ang point ko. Huli ka, iho. Tawa ng tawa si Papa. Namana mo talaga sa akin ang pagiging palikerong sutil. Hoy, hindi ako palikero, tay ha. Talaga lang ha. Sino yung nagmana sa akin? Yung multo sa likod mo? Pucha, tay wala naman eh. Lalong lumakas ang tawa niya. Ang saya-saya mo pa ring asarin, ano? Kung ganito ka sa nurse mo, malamang natutokso rin sa'yo yun. Hindi nga ho siya natutokso eh. Naiinis siya. Sa umpisa lang yan. Napabuntong hininga na lang ako. Lintik. Pati si Papa nakikisali na sa pang-asar sa akin. Tumayo siya at tinapik ang balikat ko. O shit, magpagaling ka diyan. At anak, isa lang ang masasabi ko ha. Ano ho yun? Ngumisi siya. Tignan mo yung nanay mo. Noon nakala niya buwisit ako. Ngayon hindi niya na ako matiis. Napairap ako. Tay, hindi applicable sa lahat yan. Sabi mo yan ngayon? Pero anak, kung gusto mo talaga siya, siguraduhin mong hindi ka lang hanggang pangaasar. Ilabas mo ang katapangan mo. Huwag duwag. Napatigil ako. Napansin niyang natahimik ako kaya't ngumiti siya. O sige na, aalis na ako ha. Ayusin mo yung diskarte mo, Carl. Baka magaya ka sa akin. Mga 3 taon bago na pa-oo ang nanay mo. Tapos, bago pa ako makapagsalita, lumabas na siya ng kwarto. Iniwan akong tulala. Pucha, 3 taon? Ang tagal naman nun. Pagkalabas ni Papa, napabuntong hininga ako. Pucha, 3 taon daw bago na pa-oo si Mama? Wala akong ganung pasensya. Gusto ko mabilisan tsaka marahas agad.
Humiga ako ulit at tinitigan ng kisame. Gusto ko sanang magpahinga pero ilang minuto lang. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na maliit. Pero maangas na nilalang. Ang Nurse Alia ko. May hawak siyang tray ng pagkain. At ang ekspresyon ng muka, parang pinilit lang siyang pumasok dito. Huy, Nurse Alia! Bati ko agad. Nakangisi. Namiss mo ako agad? Namiss ko ang katahimikan kaya sana tumahimik ka. Sagot niya agad, sabay latag ng tray sa lamesa. Lintik, ba't ang cute niya kahit ang sungit niya? Tumingin siya sa akin. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Napangiti ako. Ang ganda mo kasi, Nurse Alia. Ay, wala akong panukles sa pambobola mo. Sorry. Hindi bola yun. Honest observation yun. Hindi mo ako pasyente para mai-observe mo, no? Alia, ako nga yung pasyente mo pero ako pa yung nauobses sa'yo. Natigilan siya saglit. Oh, natameme siya. Pogi points. Pero agad din siyang bumawi. Diyos mio, Carl. Kumain ka na nga lang. Baka masobrahan ka sa daldal hindi ka na gumaling. Sumilip ako sa tray. Anong ulam? Chicken soup. Napakunot ang noo ko. Ayoko ng chicken soup eh. Aba, edi wag mo kainin. Magutom ka riyan. Bahala ka sa buhay mo. Grabe ka naman, Nurse Alia. Akala ko ba inaalagaan mo ko? Oo, pero hindi ibig sabihin na spoiled brat ka. Napangisi ako. Ang sarap niyang asarin pero maya-maya nagseryoso ako ng tingin sa kanya. Alia, ano na naman? Kung hindi mo ba ako pasyente, bibigyan mo ba ako ng chance? Natigilan siya. Parang hindi niya inaasahan yung tanong ko. Sagutin mo. Dagdag ko. Ewan. Sagot niya sabay iwas ng tingin. Ngumiti ako. Ibig sabihin, may pag-asa ako, no? Hoy, hindi ko sinabi yun ha. Tumawa ko. Pero, hindi mo rin sinabi na wala akong pag-asa. Hayop ka, Carl. Hindi kita matalo sa diskusyon, ano? Kasi naman, Nurse Alia, hindi lang ako basta pasyente mo. Napatingin ulit siya sa akin. Nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ako. Ako yung pasyenteng hindi lang kukulitin ka. Guguluhin ko rin yung puso mo. Namula siya. Napaatras. Tapos, ayaw mo ng chicken soup? O sige, ito na lang. At binato niya sa mukha ko ang unan. Pucha, worth it. Ali Guzman's point of view. Hindi ko alam kung anong mas nakakainis. Si Carl na walang tigil sa pang-aasar o yung sarili kong utak na parang ininstola ng replay button sa mga sinabi niya kanina. Takte, bakit ko ba iniisip pa yun? Napailing ako habang naglalakad sa hallway. Focus, Alia. Trabaho lang. Walang personalan. Pero bago pa ako makapasok sa kwarto ni Carl, nakita kong may isang lalaking nakatayo sa labas. Matangkad, may bigote, at may hawak na maliit na plastic bag na parang may dalang pasalubong. Napatingin siya sa akin. Oh! Ikaw ba si Nurse Alia? Nagulat ako. Po? Opo. Bigla siyang ngumiti. Ako si Leonardo. Tawagin mo na lang akong Tito Leo. Nanlaki ang mata ko. Ay, tatay ni Carl? Oo naman. Bakit? Hindi ba halata? Tanong niya sabay guhit ng ngiti na sobrang parehas kay Carl. Takte. Nagmumultiply ba sila? Ngumiti siya ng nakakaloko. Naririnig ko ang pangalan mo kay Carl eh. Napakunot ang noo ko. Talaga po? Oo, lagi kang binabanggit. Nurse Alia ganito, Nurse Alia ganyan. Ang cute ni Nurse Alia. Ano po? Tumawa siya. Relax ka lang, iha. Abay, pumupula na yung mukha mo, oh. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mahihiya. Ay, hindi po.
Ano kasi, patient ko lang naman po siya. Talaga lang. Itinaas niya ang kilay. Uy, bakit parang kinakabahan ka? Hindi po. Hindi po ako kinakabahan. Tumango siya. Pero halata namang hindi siya naniniwala. Alam mo, Iha, matagal ko nang kilala yung anak ko eh. Sutil, makulit, napakahilig mang asar. Agree po ako dyan. Sabat ko agad. Tumawa siya. Pero kapag nagseryoso naman yan, ibig sabihin, hindi lang siya basta naglalaro. Napakurap ako. Anong ibig niyong sabihin? Ngumiti siya. Pero mas may laman na ngayon. Sinasabi ko lang, baka hindi lang simpleng pang-aasar yung ginagawa niya sa'yo. Pakiramdam ko na mula na naman ako. Ano ba naman tong pamilyang to? Bakit pare-parehong nanggugulo ng buhay? Ayos ka, Iha. Dagdag pa ni Tito Leo. Tama lang yung ginagawa mong pagpapahirap sa anak ko para matuto siyang magseryoso. Napangiti ako ng bahagya. Ay nako Tito, hindi ko naman po siya sinasadyang pahirapan. Talaga? Bakit parang tuwang-tuwa ka kapag naiirita siya? Hindi naman po masyado. Parehas lang pala talaga kayo. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto at sumilip si Carl. Anong kaguluhan to? Tanong niya. Nakakunot ang noo. Tay, nililigawan mo ba si Nurse Alia sa harapan ko? Hindi pa naman, sagot ni Tito Leo. Pero kung ayaw mo di, ako na lang. Tay, napatawa ko. Gusto ko tuloy isumbong si Carl sa sarili niyang tatay. Huminto si Tito Leo at seryosong tinapik ang balikat ko. Alia, Iha, ikaw nang bahala sa pasaway kong anak, ha? Ay Tito, huwag kayong mag-alala. Mas pasaway kasi ako sa kanya. Nagkatawanan kami ni Tito Leo habang si Carl naman ay nakatayo lang, nakaasim ang mukha. Tay, umalis ka na nga. Reklamo ni Carl. Relax ka lang anak, sagot ni Tito Leo. Pinapaalam ko lang kay Ayla na okay akong maging biyanan. Tay! Takte, napalakas ang tawa ko. Okay itong si Tito Leo ah. Mas gusto ko siyang kausap kaysa sa anak niya. Pagkaalis ni Tito Leo, hindi pa rin ako makapagpigil ng tawa. Solid yung tatay ni Carl, mas makulit pa sa kanya. Si Carl naman mukhang inis na inis. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Napahawak ako sa tiyan ko. Wala. wala. Ang saya lang kasing kausap ng tatay mo eh. Mukhang mas gusto mo pa siyang kausap kaysa sa akin ha. Oo naman, at least si Tito Leo hindi masyadong mayabang. Hoy! Napaangat siya mula sa kama, pero agad din siyang napangiwi. Ayan kasi, kakasigaw mo sumakit tuloy. Sabi ko habang inaayos ang una niya. Oh, ayan humiga ka ulit. Masisira pa yung pagkakaayos ko sa'yo. Humiga ulit siya, pero nakasimangot. Bakit parang enjoy na enjoy ka sa pang-asar sa akin? Napangiti ako. Kasi Carl, nakakaaliw kang asarin. Para kang isang malaking bata. Tsk, kung hindi lang ako injured, babangon ako't kukurutin kita. Subukan mo at isusumbong kita sa tatay mo. Sagot ko't nakataas ang kilay. Napangiwi siya. Pambihira ka, Nurse Alia. Kahit tatay ko ginagamit mo laban sa akin. Siyempre! Sabay kindat ko. Tumitig siya sa akin ng matagal. Alia! Ano na naman? Gusto mo ba talaga ako? Pucha, ano daw? Bigla akong napatigil. Takte, seryoso yung tanong niya. Ha? Simple lang ang tanong ko. Gusto mo ba ako? Napalunak ako. Bakit ba ako kinakabahan? Tumingin ako sa kanya at umirap. Bakit ko naman magugustuhan ng isang pasaway na katulad mo? Ngumisi siya. So ibig sabihin, may posibilidad. Buisit. Carl, ang kulit mo na. Buisit. Alia, ang ganda mo. Pucha, nag-init ang mukha ko.
Hoy! Hoy ka rin. Panggagaya niya. Gusto ko siyang batukan pero pasyente ko siya. Baka masaktan palalo. Huminga ako ng malalim at tinuro siya. Carl, manahimik ka na at kumain. Hindi ako papatol sa'yo. Sure ka? Hindi ka natutukso kahit konti? Lintik, bakit parang oo ang gusto kong isagot? Matulog ka na, Carl. Sabi ko sabay talikod. Alia, sigurado ka bang hindi ka affected? Oo, sigurado ako. Bakit namumula yung batok mo? Napatigil ako. Biglang hinawakan ko ang batok ko at tumakbong palabas. Good night! Nasa hallway na ako pero rinig na rinig ko pa rin ang malakas na tawa niya. Lintik na Carl yun. Pati katawan ko. Tinataksil na ako Bawal mahulog. Bawal mahulog. Pero pinilit kong wag isipin si Carl. As in pinipili talaga. Pero takti naman. Kahit na anong gawin ko, parang may sariling buhay yung utak ko. Ang kulit Wala na ako sa shift ko pero imbis na magpahinga, nakahilata lang ako sa kama, nakatitig sa kisame. Pumapasok na naman sa isipan ko ang mga sinabi ni Carl. Lintik ka, Carl. Bulong ko sa sarili ko habang tinatakpan ng una ng mukha ko. Hindi pwede to. Pasyente ko siya Trabaho ko siyang alagaan. Hindi ang landiin. At wala naman talaga akong balak makipaglandian sa kanya Pero, bakit parang gusto kong pumatol? Napabangon akong bigla. Hindi pwede. Kailangan kong kausapin to. Kailangan kong linawin na walang dapat something sa amin. Kailangan kong magpakatino. Kailangan kong itigil tong nararamdaman ko. Kasi kung hindi, baka tuluyan na akong mahulog. At hindi ko sigurado kung sasaluhin niya ako. Buong gabi akong nag-iisip. Kailangan ko nang ayusin to. Hindi pwedeng mahulog ako kay Carl. Mali, bawal, at hindi pwede. Kaya kinabukasan, maaga akong pumasok sa ospital. Diretso agad ako sa kwarto niya. Handang-handa nang sabihan siya ng boundaries. Pero putya, pagkabukas ko ng pinto, hubad si Carl. As in hubad. Shocks! Oh my goodness! Napaatras ako't napapikit. Ano to? Bakit walang damit? Bakit wala akong warning na nakita? Narinig kong isang malakas na tawa. Alia, calm down. Grabe ka namang mag-react. Para kang nakakita ng multo Hindi multo yung nakita ko, Carl. Multong kasalanan. Anong kasalanan? Katawan ko lang naman to Putik, katawan mo nga. At yun nga ang problema. Tumawa siya habang ako nakapikit pa rin. Hindi alam kung lalabas na lang o ibabaon ko ang sarili ko sa sahig. Uy, Nurse Alia, arte mo naman. Parang hindi ka pa nakakakita ng katawan ng lalaki Teka, Carl. Pasyente kaya kita. Pwede ba akong magpaka-professional? Ikaw ang problema dito di tingnan mo na lang ulit para masanay ka, di ba? Demonyito ka talaga. Uy, pero salamat Napakunot ang noo ko kahit nakapikit pa rin. Salamat? Sa anong parte ng impyernong to ka nagpapasalamat? Kasi ibig sabihin lang yan, naa-attract ka na sa akin. Putik! Napadilat ako sa sobrang inis. Malaki ang mali ko. Kasi pagkadilat ko, hindi ko matanggihan. Takte, maganda nga talaga yung katawan niya. At ang laki ng kanyang talong. Sobrang laki. Alia naman, wag kang tumingin. Wag kang tumingin. Pero parang tanga lang tong mga mata ko At parang may sariling desisyon. Takte, napatalikod agad ako. Narinig ko na lang ulit yung halakhak ni Carl. Huli ka, Nurse Alia. Nahuli kitang tumingin. Hindi ako tumingin, Sigaw ko. Sigurado ka? Bakit parang namumula ka? Hindi ako namula. Bakit ang init ng batok mo? Carl, ano ba? Manahimik ka na nga lang.
Papaano kung gusto mo naman tong nakikita mo? Sabihin mo, magsuot ka na ng damit kung ayaw mong isuture ko yan ng walang anesthesia. Galit na galit. Ang cute mo talaga, Nurse Alia. Dahan-dahan akong huminga para kumalma. King ina Alia, huwag kang magpatalo. Hindi ito tungkol sa kagwapuhan niya. Hindi ito tungkol sa katawan niya. At lalong, hindi ito tungkol sa nararamdaman mo para sa kanya. Huminga ako ng malalim. Carl. Yes, Nurse Alia? Hindi na ako natutuwa sa'yo. Anong tawag mo sa nararamdaman mo ngayon? Di iritasyon. Tumawa na naman siya. At ako? Gagi, bakit parang hindi ako galit ng totoo? Minsan talaga, naiisip ko na lang kung bakit ba ako napapasali sa ganitong mga eksena. Si Carl, laging may nakakaintrigang mga hirit. Laging gumugulo sa araw ko. Alam kong hindi ko siya dapat patulan pero putik naman, minsan masyado na. Tulad ngayon, hubad pa rin siya, walang damit. At ako parang isang tangang nakatayo lang sa harapan niya, walang magawa. Carl, ang lakas mong mang-abala, no? Sabi ko, para lang magkaroon ako ng konting kontrol. Ngumisi siya. Ang mga mata niya'y parang may alam na lihim. Sorry na, Nurse Alia. Hindi ko na uulitin. Napakunot ang noo ko. Ano? Babalik na lang ako mamaya. Pati sa katawan ko, umiiwas ka na. Hindi, okay lang. Ako na lang muna. Buisit ka talaga. Tumalikod na ako at agad na naglakad palabas. Pero bago ako makalabas ng kwarto, narinig ko siyang tawagin ng pangalan ko. Alia! Tumingin ako. Ngunit hindi ako lumingon ng buo. Mag-ingat ka sa kung anong nararamdaman mo ah. Wala na akong nasabi. Baka mahulog na ako ng tuluyan. Naglakad akong palayo at lumabas ng pinto. Pero sa likod ng bawat hakbang ko, parang naririnig ko pa mga salita niyang naglalakbay sa utak ko. Hindi ko siya dapat pagtuunan ng pansin. Hindi ko siya dapat pag-isipan. Hindi ko dapat. Pero kung may isang bagay na alam ko, kahit na gusto ko siyang sigawan o tapikin sa likod ng ulo, sa ilalim ng lahat ng inis ko, baka may maliit na parte sa puso ko na nagsasabing, masyado na akong mahina para hindi siya gustuhin. Carl Monteverde's point of view. Minsan, mas mahirap magsinungaling. 5 buwan na akong nandito sa ospital. 5 buwan na akong nagpapanggap na hindi ko pa kaya. Na parang okay lang ako na mag-isa. Wala akong pakialam. Pero sa tuwing nandyan si Alia, hindi ko matanggap sa sarili ko yung nararamdaman ko na parang gusto ko na siyang tawagin at hawakan at aminin na kahit hindi ko pa kayang maglakad. May isang bagay sa puso ko na hindi ko kayang pigilan. Hoy Carl, sabi ni Alia habang papasok siya sa kwarto ko. Nasa kama lang ako, nakahilata at maghapon na namang nanonood ng mga reruns sa TV. Ano yun? Sagot ko, hindi ko tinatanggal ang mata sa screen. May kailangan ka ba? Tumingin siya sa akin, pero may kagalakan sa mga mata niya. Kung hindi ko lang napansin na parang napagod siya sa buong araw ng trabaho, baka hindi ko pa siya ma-appreciate. Okay lang po ako. Sagot ko na parang wala lang. Hindi ko na po kailangan ng tulong. Tinutok ko ang mga mata ko sa TV, pero hindi ko maiwasan ang nasa loob ko. I wanted her to stay. I wanted to feel like maybe, just maybe, she'd wanted to spend more time with me. Ngunit hindi ko kayang aminin kay Ayla na ang totoo. Gusto ko na siyang makasama. Hindi bilang isang nurse, kung hindi bilang isang tao, bilang akin. Tumahimik siya at hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Alam ko na baka nararamdaman niya ang distansya ko. Huwag mong gawing komplikado, Carl. I kept reminding myself. Kasi, sabi ko, I have something for you. Napatingin siya sa akin, mukhang nagulat. Ha? Para sa akin? Anong klaseng sorpresa na naman to? Alam mo naman na hindi ko kayang maglakad-lakad ng normal, hindi ba? Nagsimula ako.
Kaya binili ko to para sa'yo. Inabot ko ang isang maliit na kahon na may magandang ribbon. Hindi ko pa rin matanggal ang kabang nararamdaman ko. Ha? Carl, anong... Tanong niya, naguguluhan habang inaabot ang kahon. Open it, sabi ko, at ngumiti na lang ako kahit na may kaguluhan sa loob ko. Hinablot ni Ali ang kahon at binuksan to. Nang makita niyang nasa loob, hindi ko maipaliwanag kung paano niya ipinakita ang reaksyon sa mukha niya. Halos hindi siya makapaniwala. Para sa'yo, sagot ko na lang. May small pendant necklace sa loob ng kahon at alam kong sobrang simple lang nun. Pero may kwento ito. May halaga. Gusto kong iparating sa kanya na hindi ko siya kayang tratuhin tulad ng ibang pasyente lang. Para saan to? Tanong niya habang sinusukat ang necklace na parang hindi makapaniwala. Para lang malaman mo na kahit ganun ako kaseryoso sa pagiging pasyente, may mga bagay pa rin akong kayang ibigay. I may be stuck here, but I'm not the same as I was when you first met me. Nakita ko ang mga mata niyang kumislap at kahit hindi siya nagsalita, naramdaman ko naman sa bawat galaw ng katawan niya na may konting kaluwagan sa kanyang dibdib. Pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito para sa kanya. Tinignan ko siya at umiwas ng tingin. Don't get me wrong wala lang. Para lang may remembrance ka kapag umalis na ako dito. Pero hindi ko kayang ipagkailan na sa bawat segundong magkasama kami. Parang may nararamdaman akong hindi ko kayang pagtakpan. Na kahit hindi ko pa kaya, gusto ko nang iparamdam sa kanya kung gaano ko siyang pinahahalagahan. Alia Guzman's point of view. 6:00 na ng gabi at nararamdaman kong malamig na hangin na dumadaan sa bukas na bintana. 5 araw nang hindi ko nakikita si Carl. 5 araw mula nang mawala siya sa ospital at hindi man lang ako nakapagpaalam. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Itinutok ko ang mga mata ko sa salamin. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tanga ka, Alia. Hindi mo kayang maging malungkot para sa kanya. Ang trabaho mo lang, mag-alaga. Wala nang higit pa dun. Pero bakit ganito? Bakit parang may parte ang puso ko na parang may nawawala? Kainis! Sino ba yung unang nagpakita ng interes? Ako lang naman, hindi ba? Pero hindi naman ako nagpahalata. Pero hindi ko kayang alisin sa isip ko si Carl. Hindi ko kayang mawala siyang bigla nang walang paalam. Tumayo na ako at naglakad sa hallway. Walang kahit na anong ingay. Walang tunog. Parang lahat ng tao sa ospital ay tulog. Pero sa puso ko, parang may isang malakas na tunog. Parang ang lakas ng kabog. Hindi ko matanggap na wala na siya. Alia, anong ginagawa mo? Ilang hakbang lang at nakita kong sarili kong nakatayo sa harapan ng pinto ng kanyang kwarto. Hindi pwede to. Bago ko pa mabuksan ng pinto, narinig ko ang boses ni Carl mula sa loob. Alia? Napaatras ako. Carl? Hindi ko alam kung bakit ako natulala. Gusto ko bang pumasok? Gusto ko bang makita siya? O baka may masaktan akong nararamdaman na hindi ko na kayang kontrolin. Nag-aalala ka ba? Tanong ni Carl mula sa loob. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Hindi ko pa rin matanggap na wala na siya sa ospital. Hindi ko pa kayang magpaalam sa kanya. Naglakad akong papasok at nakita siya na nakaupo sa gilid ng kama. I thought, hindi ka nababalik? Hindi ko na kasi kayang magstay pa. May malungkot na ekspresyon sa mukha niya. Pero sa mga mata niya, nakikita ko pa rin ang mga halakhak at ang mga alaala namin na nagsimula nung unang araw naming magkasama. Hinaplos ko ang braso ko at huminga ng malalim. Namiss kita, Carl. Namiss din kita, Ayla. At sa mga sandaling yun, nahulog na nga ang lahat. Tumingin ako kay Carl at parang ang bigat ng bawat segundo. Alam ko na hindi ito pwedeng pigilan. Hindi ko na kayang magtago pa. Lahat ng nararamdaman ko, lahat ng kabiguan, ang mga tanong sa utak ko, ang mga salita na paulit-ulit kong pinipigilan.
Lahat ng yon, naroroon na. Nasa puso ko na. Hindi ko na kayang itago. Alam mo, Carl, napatingin siya sa akin. His eyes, as usual, were full of mischief. But there was something different today. Something softer. Something that made my heart beat faster. Shit! Nag-umpisa akong magpatalo. Hindi ko na kaya eh. Hinawakan kong braso ko at sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalala, ay nagtaglay ng lakas ng loob. Gusto ko na sanang sabihin to kanina pa pero hindi ko alam kung paano eh. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Napangiti siya ng bahagya pero hindi siya nagsalita. It felt like he was giving me the space to finally say it. Kasi Carl, lumingon ako sa kanya. Gusto kita. Hindi ko na kayang magtago ng nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko na okay lang na hindi kita makita o makasama. Gusto kita, Carl. Wala nang bawian yun. Tahimik siya at parang may sinasabi ang mga mata niyang tanging siya lang nakakaintindi. Hindi ko alam kung matatawa siya o magagalit. Pero ang sakit ng dibdib ko habang hinihintay ko ang sagot niya. Bumangon siya mula sa kama at ang mga hakbang niyang papalapit sa akin ay hindi ko kayang ilarawan. Para bang bawat hakbang na yun ay mas lumalapit siya sa puso ko. At nung dumating siya sa harap ko, tumigil siya. Alia, tinignan ko siya ng walang imik. Ngumiti siya. Pero hindi yung tipong biro lang. Yung ngiti na may lalim. Gusto din kita, Alia. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Minsan hindi ko na nga kayang ipaliwanag kung ano bang nangyayari sa akin eh. Simula nang dumating ka sa buhay ko. Sabay kaming ngumiti. Tinutok ko ang mga mata ko sa kanya at naglakad ako ng ilang hakbang palapit. So hindi lang ikaw ang nagtatago ng nararamdaman. Hindi ko lang din alam kung paano ako magsisimula. Sabi niya, ilang saglit lang. Nandyan na kami. Kami na. Pareho nang nagsasabi ng mga bagay na matagal nang pinipigilan. At sa mga sandaling yon, parang walang ibang mahalaga kung hindi ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Carl Monteverde's point of view. Walang makakapigil sa mga sandaling to. Wala nang makakapigil sa nararamdaman ko. Pero syempre, hindi ako ganun kaseryoso. Kailangan ko pa rin magpasikat. Kaya nang makita ko si Alia na nag-aantay ng sagot ko, medyo natagalan ako. Gusto kong makitang magulo ang isip niya. Gusto kong siya pang magtaka kung paano ko nga aamin. Alam mo, Alia, sabi ko habang sinusuri ang reaksyon ng mukha niya. Hindi ko akalain na ikaw pang magpapakita ng ganitong sensitivity. Ha? Mukhang medyo confused pa siya. Kaya pinilit ko pang gawing mas komplikado. Oo, ikaw nga. Matagal ko nang napansin na may mga bagay kang hindi sinasabi sa akin. Nakita ko na yon simula nung magsimula tayong mag-usap. Nakita ko ang mga mata niyang kumikislap. Ha? Anong ibig mong sabihin? Dahil gusto ko pa rin magpatawa. O baka naman gusto kong ibalik sa kanya ang laro. Sinadyang tumahimik ako ng konti bago ko siya tinanong ng seryosong tanong. Ano sa tingin mo? Sinadyang nagpaka-mysterious ako. Eh di syempre, ikaw na ang pinili ko. Hindi ko na kayang magtago pa ha. Gusto kita. Nakita ko ang shock sa mata niya at para bang natulala siya ng konti. Wait, ano? Ngumisi ako at nilapitan siya ng konti. Tulad ng sinabi ko, Alia, gusto kita. Pero alam mo na, hindi ako magiging ako kung hindi kita inaasar. Napakunot ang noo niya. Ano ka ba, Carl? Hindi mo ba kayang magseryoso? Tawa ako ng tawa at bumangon mula sa upuan. Gusto ko sanang makuha mga salitang seryoso sa vocabulary ko eh. Pero hindi ko yata kaya. Sagot ko, sabay labas ng dila. Linti ka talaga oh. Napatawa siya, pero may halong inis sa boses niya. Bakit ba ang hirap mong seryosohin?
Baka gusto mo na lang akong seryosohin sa isang bagay. Sabi ko, at tumingin siya sa akin ng diretsyo. Huwag kang mag-alala, Alia. Wala na akong balak na magtago pa. Kaya pwede na tayong kami, ngayon. Pagkatapos ng lahat ng asaran, ng pagtawa, at ng pagpapakita ng kalokohan sa mga salitang yun, na-feel ko na sa wakas, kami na nga. Ang mga mata ni Alia, hindi ko kayang ilarawan. Hindi siya nagalit o nainis. Parang may bagong pakiramdam sa loob niyang hindi ko rin kayang ipaliwanag. Yun lang? Tanong niya. Ngumiti ako at dahan-dahang hinawakan ang braso niya. Yun lang. Gusto kita, Alia. Kaya hindi ko na kayang magtago pa. Alam mo naman, hindi lang sa trabaho tayo magkasama ngayon. Kaya nga, nagpapanggap akong hindi pa magaling dahil sa'yo eh. At saka hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Naku, siraulo ka talaga, Carl. Nakita kong maliit na ngiti sa kanya. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Alam ko na, sa mga sandaling yun, pareho kaming magkasama sa isang mundo ng pagkatao at pagmamahal. Pagkatapos ng mga seryosong sinabi ko, hindi ko pa rin kayang umiwas sa pagiging pilyo ko. I mean, alam ko namang may mga moments tayo na seryoso, pero hindi ko kayang pabayaan ang pagkakataong to namang asar. Buisit ka, Carl, sabi ni Alia habang pinipigilan ng pagngiti niya. Puro ka nalang biro, wala bang seryoso dyan? Seryoso ako, sagot ko, kunwaring nagtatampo. Ano ba, hindi ba kita pinapansin? Pinapansin mo nga pero iniiwasan mo ng maayos yung usapan natin. Paano natin malalaman ang about sa relationship natin? Hindi kita iniiwasan, love. Ayoko lang maging awkward ang usapan natin. Malambing kong sabi, napanguso ako. Oo na, sige na. Oo na. Kapag ikaw na hinalikan ko, namula ako. Parang gusto kong halikan niya na lamang. Ikaw talaga, Carla? Sabi ni Alia habang tumingin sa akin. Wala na bang hangganan niyang kalokohan mo? May hangganan naman. Sabi ko sabay tapik sa kanyang balikat. Hindi ako titigil sa kalokohan hanggat hindi kita pinapaligaya. Tinitigan ko siya at hindi ko na kayang pigilan ang pagngiti ko. Pero seriously, Alia, seryoso ako sa'yo. At sa mga salitang yun, tumahimik siya at nakatingin siya sa mga mata ko. Alam ko, sa kabila ng lahat ng biro, seryoso ako at sigurado na rin akong hindi ko na kayang magtago pa. Seryoso ang pagmamahal ko sa kanya. Alia Guzman's point of view. Dumaan ang 2 buwan at hindi ko pa rin matanggap na kami na pala ni Carl. Ang bilis ng mga pangyayari. Mula sa mga biruan hanggang sa mga seryosong usapan. At ngayon, pinakilala na ako ni Carl sa mga magulang niya. Nag-alala ako ng konti pero hindi ko alam kung anong asaran ang magaganap ngayon. Alam ko na ang pamilya ni Carl at kung papaano silang magtawanan at magbiruan. Nakakaramdam ako ng kaba pero bahala na. Okay lang yan, Alia. Sabi ni Carl habang nagdadrive kami papunta sa bahay nila. Walang mangyayaring masama. Basta maging sarili mo lang ikaw. Ha? Kailangan ko pa bang magpakita ng sarili ko? Tanong ko. Medyo kinakabahan. Bahagya siyang natawa. Oo, pero kung ako sa'yo, maghanda ka na. Sagot niya na may nakakalokong ngiti. Ang pamilya ko kasi magaling mang-asar. Nang makarating kami sa bahay nila, nandun ang mga magulang ni Carl. Si Tito Leo at si Tita Maricel. Agad akong ipinakilala ni Carl. At syempre, nagbigay siya ng isang pabirong kwento. Ma, pa, si Alia. Alam niyo ba? Ito yung nurse na ang liit-liit pero grabeng kamalditahan. Kaya minahal ko Nakita niya na yung talong ko. Nanlaki ang mga mata ko. Bahagya ko siyang kinurot. Natawa ang mga magulang niya maging siya. Hay naku anak, hindi na kami nagtataka. Halatang baliw ka kay Alia. Ngiti ng kanyang ina. Si Tito Leo na medyo may pagkaseryoso. Hindi rin pinilampas ang pagkakataon ng mang-asar. Carl,
Baka naman hindi mo kayang seryosohin si Alia, ha? Mag-ingat ka, ha? Aba, tito, parang ako lang yan At saka lagot naman po siya sa akin, oh. Sabi ko, sinusubukang magpatawa. Minsan nga po mas seryoso pa siya kaysa sa akin eh. Nagtinginan kami ni Carl. Tapos pareho kaming tumawa. Pero hindi pa natatapos ang asaran. Si Tita Maris na bahagyang tumatawa ay tinanong si Carl. So, Carl, anong plano mo kay Alia? Baka mamaya may asawa na siya, ha? Nanlaki ang mga mata ko. Grabe naman tong si Tita. Si Carl pa lang naman ang aasawahin ko. Tita, hindi po. Baka nga siyang may asawa na eh. Baka saktan niya lang ako. Sabi ko at tumingin kay Carl na parang nagtatago ng isang kalokohan. Love, anong sasaktan? Saka mo lang kita sasaktan. Namula ang aking mukha. Putragis, hindi na nahiya sa mga magulang. Basta anak, huwag mong sasaktan si Alia at talagang malalagot ka sa amin. Sabi ni Tito Leo. Umuso ako. Patay ka, Carl. Ako nang anak nila ngayon, no? Pa, never ko siyang sasaktan. Duh, saka nga lang sabi. Nahampas ko na naman siya. Tawa ng tawa ang ina ni Carl. O edi Carl, hindi ka ba natatakot na baka magbago siya sa'yo? Tumawa ako at sumagot. Tita, wala pong makakapagbago sa akin. Sabi ni Carl. Kasi, hindi niyo po siya kilala. Hindi niyo alam kung gaano siyang kalupit. Ha? Tanong ni Tito Leo. Lupit? Sumang-ayon si Carl. Oo, kahit na hindi mo pa rin siya matitinag. Baka nga malupit din siyang gumalaw sa ibabaw ko eh. Pulang-pula na ang aking muka. King ina talaga, hanip na ito. Dahil sa biruan namin, hindi namin mapigilan ang magtawanan. Kahit na ang mga magulang ni Carl ang nangaasar. Ramdam ko ang kaginhawahan na hindi ko kailangang magtago o mag-alala. Ang pamilya ni Carl, hindi lang basta pamilya. Sila ang mga taong kayang magsama-sama, magtawanan, at magbigay saya sa isa't isa. Ang nararamdaman ko, masaya ako ngayon. After that dinner, I thought it would be a one-time thing, a fun experience where I could get to know Carl's family. Pero ngayong araw, parang may bagong mundo nang nahulog sa akin. Alam ko na hindi lang pala asaran at biro ang umiiral sa relasyon namin. Meron ding mas malalim na koneksyon na nagsimula na. Gabi na nang maglakad kaming pauwi. At kahit magkasama kami sa loob ng sasakyan, hindi kami nakakapagsalita ng matagal. Siguro ay parehas kami nang iniisip kung anong nangyari at kung anong susunod. Alam mo, love, sabi ni Carl. Tumingin siya sa akin habang nagmamaneho. Masaya ako na nakasama ka sa pamilya ko. Napatingin ako sa kanya't bahagyang initian. Inaasar pa nga ako ng Mama Maricel mo eh. Hindi ko makakalimutan yon. Alam mo, nakakatuwa yung pamilya mo. Hinawakan niyang manibela at tinignan ako ng may kalokohan sa mga mata. Sorry na, hindi ko yata nasabi na yun ang specialty nila eh. Pero I meant what I said. I'm glad you're here, love. Sa lahat ng joke, asaran at kalokohan, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Siyempre, hindi ko naiwasan ang magtaas ng kilay. Teka nga, Carl. Joke lang yata yan Hindi siya sumagot agad. Tumahimik siya. Pero yung mga mata niya, parang nagsasabi ng ibang dahilan. Hindi, Alia. Hindi ako nagbibiro. Mabilis ang tibok ng puso ko. At kahit ayokong magmukhang overthinking, nararamdaman ko yung unti-unting pag-usbong ng mas malalim na emosyon sa aming dalawa. Pagdating namin sa bahay, lumabas siya ng sasakyan at lumapit sa akin. Tagasan ba yung seryosong Alia na tinanong ko kanina? Naglakad akong palapit sa kanya at tinukso siya. Nandyan lang yan. Pero hindi pa lumalabas eh. Baka hindi pa ready. Sumenyas siya sa isang malawak na ngiti. Well, I think I'm ready. Naglakad ako papunta sa pinto. Ngunit bago ako makapasok, naramdaman ko yung kamay niya sa braso ko.
Alia, huwag mong kalimutan na walang pressure ah. Ngumiti ako. Alam ko, Carl, hindi ko na kailangan ng pressure ano. Niyakap niya ako at saka hinalikan sa noo. Napangiti ako. I'll see you soon, love. Kung gusto mong magtanong o mang-asar pa, nandyan lang ako. Habang papalayo siya, naramdaman ko ang init ng puso ko. Hindi ko alam kung anong susunod. Pero sigurado ako, hindi na ito magiging boring. Huwag na lang sanang magtago ang puso ko sa mga biro at kalokohan niya. Baka nga sa mga susunod na araw, magbago pa ang lahat. Carl Monteverde's point of view. Sabi nga nila, hindi ako papayag na hindi ko makilala ang pamilya ni Alia. Kasi kung mahal ko siya, syempre gusto ko rin makilala ang mga taong mahalaga sa kanya. Kaya naman nung sinabi niyang ipakikilala niya ako sa mga magulang niya, hindi ko na pinalampas. Parang may kalokohan pa rin sa ilalim ng lahat ng ito. At hindi ko alam kung paano ko gagawin. Alam ko na baka mag-asaran lang kami ng pamilya ni Alia. Pero hindi ko rin maiwasang kabahan. Kasi first time ko to. Nasa harap kami ng bahay nila at tinanong ko siya. Teka Alia, ano bang klaseng mga magulang sila? Ngumisi siya. Aba, parang mas kailangan ko pang kabahan ah. Basta, malalaman mo rin. At saka, kilala ka naman na nila? Naku, nakakakaba pala. Gagi. Sige na, tara na. Habang papasok kami sa loob ng bahay, si Alia ay tumutok at ginabayan ako para ipakilala sa kanila. Pagpasok ko, agad akong tinanong ni Tita Marley. Hoy, ikaw na ba yan? Si Carl ka ba? Grabe naman makahoy si Mama. Opo, ako nga po. Medyo kinakabahan ako pero syempre kailangan ko ring magpatawa. Ay, nice to meet you po. Habang papasok kami sa loob, biglang humigpit ang hawak ni Alia sa braso ko. Tinignan ko siya. Seryoso ang mukha niya pero may bahagyang ngiti sa labi. Relax ka lang, Carl. Hindi ka nila kakainin. Bulong niya. Pinisil ang kamay ko. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Tanong kong pabulong. Napailing siya at hinampas ako ng mahina sa braso. Ang dami mo namang arte, love. Tiwala lang. Napatigil kami sa pintuan nang biglang bumukas ito. At doon, bumungad ang isang matangkad na lalaking kamukha ni Alia. Aba, eto na ba yung sinasabi mong Carl? Tanong ng lalaking to na siguro ay kuya niya. Oo kuya, siya nga. Sagot ni Alia sabay kindat sa akin. Mukhang matino ka naman. Sabi ni kuya niya. Sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Tumingin ako kay Alia na parang nagsasabing, ano to? Entrance exam? Ngumiti siya at saka hinila na akong papasok. Pagpasok namin, agad akong binati ni Tita Marley, ang nanay ni Alia. Hoy! Ikaw na ba yan? Si Carl ka ba? Opo, ako nga po. Sagot ko. Pilit ang ngiti kahit kinakabahan. Pero syempre kailangan ko pa rin magpatawa. Nice to meet you po. Hala anak, ang gwapo pala nitong si Carl eh. Sabi ni Tita Marley sabay tapik sa balikat ko. At matangkad ano? Napangiti ako. Salamat po. Manang-mana po kay Alia. Aba, marunong sumagot. Sabi ng isa pang lalaking nakaupo sa sofa. Na walang iba kung hindi si Tito Ramon, ang tatay ni Alia. Bigla akong nanlamig. Pucha, siya yung pinakang kailangan kong i-impress sa lahat. Magandang gabi po, Tito. Sabi ko, maayos ang postura at hindi nagpapahalata ng kaba. Sagot lang niya. Sabay inangat ang isang kilay. Mahilig ka bang uminom, iho? Nanlaki ang mata ko. Anong klaseng tanong to? Ano, Tito? Depende po kung may okasyon, pwede naman ho. Pero kung lasingan, pas muna po. Sagot ko, nagpipilit ng mahinahong tono. Napatawa si kuya ni Alia. Mukhang takot ka kay Papa Carla. Kuya? Sita ni Alia sabay irap dito. Si Tito Ramon naman ay biglang ngumiti. Yung tipong hindi mo alam kung good sign o mas lalong dapat kang kabahan. Mabuti.
Hindi ko gusto yung mga lalaking lasenggo. Napahinga ako ng maluwag. Salamat sa Diyos. Nilingon ko si Ali at napangiti siya sa akin na parang sinasabi niyang, "See? Wala kang dapat na ikatakot." Nilingon ako ulit ni Tito Ramon. "May tanong ako sa iyo, Carl." Napalunok ako. "Ito na naman tayo." "Seryoso ka ba sa anak ko?" Napatingin ako kay Alia na ngayon ay tila pigilang hininga. Alam ko namang mahal ko siya. Alam kong wala nang ibang sagot kung hindi ang totoo. Tumayo ako ng maayos. Tinignan ko si Tito sa mata at sinabing, "Opo, Tito. Mahal ko po si Alia at hindi ko po siya lolokohin." Tumahimik ang lahat. Si Alia, nakatitig lang sa akin. Halatang hindi inaasahan ang sasabihin ko yon ng diretsyo. Si Tita Marley naman ay tila kinikilig at si kuya niya ay nakangiti lang. Si Tito Ramon, nakapikit, parang iniisip ang sagot ko. Pagkatapos ng ilang segundo, tumango siya at ngumiti ng bahagya. "Maganda yan, iho. Pero tatandaan mo ito, ha? Pag sinaktan mong anak ko, hindi lang siya ang kaaway mo. Pamilya niya rin." Napangiti ako at tumingin kay Alia. "Alam ko po yon, Tito, kaya iingatan ko po siya." At sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti si Tito Ramon ng totoo. "Pues, welcome sa pamilya, Carl." Habang patuloy ang kwentuhan at tawanan sa bahay nila Alia, hindi ko maiwasang mapansin na ang init ng pagtanggap sa akin ng pamilya niya. Hindi ko akalain na ganito pala kasaya makisalamuha sa mga taong hindi ko pa kilala. Puno ng asaran, kwento at jokes, pero may malalim na pagkakaintindihan sa pagitan ng lahat. Pagkasabi ni Tito Ramon ng welcome sa pamilya, Carl, hindi ko alam kung matutuwa ako o mas kakabahan pa. Pakiramdam ko parang pumasa ako sa isang napakahirap na exam. Pero may kasunod pang interview yon. Nilingon ko si Alia at nakangiti siya habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Takte, worth it lahat ng kaba ko para sa kanya. Okay. Sabat ni Tita Marley, sabay tapik sa balikat ko. Enough with the tension. Kumain na tayo bago pa lumamig yung ulam. Sumabay na kami sa hapagkainan. Hindi ko alam kung swerte lang ako o talagang mainit ang pagtanggap nila sa akin. Kasi punong-puno ng kwentuhan at tawanan ng hapunan namin. "Ano nga yung course na natapos mo ulit, Carl?" Tanong ni Kuya Nathan habang kumukuha ng kanin. "Engineering po," sagot ko. "Aba, matalino pala itong boyfriend mo, Ayla eh." Sabat ni Tita Marley, sabay kindat kay Ayla. Natawa si Ayla. "Syempre naman, Mama. Pogi na, matalino pa. O, di ba?" Hala, grabe naman tong girlfriend ko. Baka lalo naman akong kabahan dito. Biro ko. Hay nako, iho. Singit ni Tito Ramon. "Hindi mo kailangang kabahan. Kung mahal mong anak ko, ipakita mo lang." Nagkatinginan kami ni Alia at hindi ko mapigilan ang ngiti ko. "Opo, Tito, at lagi ko pong ipapakita." "Tama yan." Tumango si Tito habang umunguya. "At saka kung may problema kayo, sabihin nyo sa amin. Hindi yung itatago nyo't bigla na lamang kaming may maririnig na breakup drama." Natawa si Alia. "Papa naman." Napakamot ako sa ulo ko. "Wala pong ganun, Tito." "Baka nga naman seryoso talaga itong si Carl pa," sabat ni Kuya Nathan. "Baka siya na nga ang magiging asawa nitong si Alia natin." Nanlaki ang mata ko. Halos mabilaukan si Alia. "Kuya!" "Aba, bakit? Hindi ba?" Sagot ni Kuya sabay tawa. "Tignan mo yung mukha ni Carlo. Mukhang handa na nga siyang magpakasal eh." Nagkatinginan kami ni Alia. "Well?" "Hoy, tama na yan." Sabat ni Tita Marley. Pero halata sa mukha niyang kinikilig din siya. "Hayaan niyo na munang mag-enjoy yung dalawa." Bumaling sa akin si Tito. "Pero seryoso, Carl, ano bang plano mo sa hinaharap?" Sa dami ng posibleng sagot, isang bagay lang naisip ko. Gusto ko pong makasama si Alia sa future ko, Tito.
Tahimik ulit ang lahat. Si Alia, nakatitig sa akin na parang hindi makapaniwala. Seryoso ka ba? Tanong niya. Hinawakan kong kamay niya sa ilalim ng mesa at ngumiti. Oo naman, wala akong ibang gusto kung hindi ikaw lang. Namula siya. Wow, ang cute niya. Okay, tama na yan. Sabi ni Kuya Nathan. Baka matunaw na yung kapatid ko sa titig mo, Carl. Nagtawa na ng lahat. Pero sa kabila ng biruan, alam kong tanggap nila ako. At ang mas mahalaga, alam kong si Alia lang talaga ang gusto kong makasama. Ngayon, bukas, at sa hinaharap. Alia Guzman's point of view. Excited ako sa trip na ito. Hindi lang dahil sa camping, kung hindi dahil first time naming magkasama ni Carl sa ganitong setup. Malayo sa stress ng work, malayo sa pamilya namin, at syempre, malayo sa mga istorbo. Huy, bagal mo! Sigaw niya mula sa unahan bitbit ang dalawang backpack. Hala, ikaw kaya tong pinagbubuhat ko ng gamit? Sagot ko, sabay hampas sa braso niya. Napailing siya. Pero halata sa ngiti niya na wala naman siyang reklamo. Eh di dapat ikaw na lang bumuhat ng sarili mong gamit. Gusto mong matulog sa labas ng tent? Pananakot ko. Napataas siya ng kilay. Bakit? Iisa lang ang tent natin, di ba? Napahinto ako sa paglalakad. What? Ngumiti siya ng nakakaloko. Eh dalawa dapat kaso nagka-aberya yung isa eh. So, mukhang mag-share tayo ng tent, Miss Alia. Eh bakit ikaw nag-decide noon? Inis kong sabi, pero ramdam kong namumula na ako. Si Tita Marley, sagot niya sabay kindat. Eh sabi niya alagaan mong anak ko, Carl ha? So syempre, paano naman kita maaalagaan kung magkalayo tayo, di ba? Hoy, sira ulo ka talaga. Itinulak ko siya ng mahina, pero tumawa lang siya. Pagdating namin sa campsite, ay nagsimula na kami mag-setup ng tent. Well, siyang nag-setup. Ako lang ang taga-abot ng mga gamit. Ba't ikaw lang ang gumagawa? Tanong ko habang kinakagat ang chichirya. Tumingin siya sa akin. Kita sa mukhang pang-aasar. Alia, gusto mo bang matulog sa ilalim ng puno? Ano ka ba? Supportive nga ako eh. Tignan mo, inaabot ko yung mga gamit. Sagot ko sabay lapit sa kanya para iabot ang tent pole. Eh kanina ko pa nga yan hinihingi eh. Hala, edi sorry na. Biro ko, pero bigla siyang lumapit sa akin. Sobrang lapit na halos magdikit na ang mga mukha namin. Nanlaki ang mata ko. Uy, anong ginagawa mo? Wala lang. Bulong niya. Tinitignan ko lang kung namumula ka ba. Bakit parang ang init bigla? Ano ba yan? Inirapan ko siya, pero agad akong umiwas ng tingin. Hindi ako namumula. Talaga lang ha? Napangiti siya at saka tumalikod para ituloy na ang tent. O sige, sabihin mo yan mamaya. Ano raw? Matapos ang ilang oras, nagluto kami at kumain sa harap ng bonfire. Ang ganda ng gabi, ang tahimik ng paligid. At ang saya ko lang dahil kasama ko siya. Alam mo, Carl, sabi ko habang nakatingala sa langit. Gusto ko to. Ano, yung camping? Oo, tsaka yung kasama kita. Nagulat ako nang hinawakan niyang kamay ko. Hindi siya nagsalita agad, pero ramdam ko yung lambing sa haplos niya. Same, mahina niyang sabi. Gusto ko rin to. Gusto kitang palaging kasama. Napatingin ako sa kanya. At doon ko napansin na iba yung tingin niya sa akin. Malalim, seryoso, at may halong kiliti sa puso. Alia, bulong niya. Unti-unting lumapit ang mukha niya sa akin. Hindi ako nakagalaw. Hindi ko rin alam kung gusto kong umatras. Ang alam ko lang, ramdam ko ang init ng hininga niya. At mabilis ang tibok ng puso ko. Hanggang sa magdikit ang labi namin. Malambot, mainit, at shucks, ang sarap sa pakiramdam. Napaakap ako sa leeg niya
at lalong lumalim ang halik namin. Ramdam ko ang paghaplos niya sa likod ko. Dahan-dahan pero punong-puno ng pagmamahal. Nang maghiwalay ang labi namin, parehas kaming hingal. Wow! Bulong niya. Nakangiti. Gusto ko yun. Napahagik-hik ako. Sira ulo ka talaga. Hindi. Seryoso. Sabi niya sa kahinaplos ang pisngi ko. Mahal kita, Alia. At doon, alam kong wala na akong dapat ikatakot. Hinawakan ko ang mukha niya. Tinitigan siya sa mata at ngumiti. Mahal din kita, Carl. Carl Monteverde's point of view. Hindi ko inaasahang mangyayari yun. Ang halik, ang lambing, ang init ng gabi kahit wala namang bonfire. Si Alia, nasa harapan ko siya. Nakangiti at sinabing mahal niya ako. Grabe ang swerte ko siguro talaga. Tahimik lang kami habang nakaupo sa harap ng apoy. Hawak ko ang kamay niya at hindi ko na binalak pakawalan pa. Gusto ko lang namnamin yung moment. Ako, siya, at ang tahimik na gabi. Alia, basag ko sa katahimikan. Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa apoy. Anong nakikita mo sa future natin? Napalingon siya sa akin. Kita ko sa mata niya na nagulat siya sa tanong ko. Pero imbis na umiwas o magbiro, seryoso niyang pinag-isipan ng sagot. Gusto kong maging successful sa karir ko. Sagot niya. Gusto kong makuha yung pangarap ko, Carl. Ngumiti ako. At syempre, kasama ako sa plano mo, hindi ba? Napairap siya, pero halatang kinilig. Ang kapal mo ah. Natawa ako. Ano ba? Legit na tanong yun. Napangiti siya sa kahinigpitan ng hawak sa kamay ko. Siyempre kasama ka no? Ano ka ba? Ramdam ko yung kilig na gumapang sa dibdib ko. Alam ko namang mahal niya ako pero iba pala yung pakiramdam nang marinig mo yun ng direkta mula sa kanya. Ako naman, sabi ko. Gusto kong makasama ka habang tinutupad natin yung mga pangarap natin. Tinignan niya ako, parang hinihintay ang kusunod kong sasabihin. Gusto ko, kahit gaano tayo kabisi, may oras pa rin tayo sa isa't isa. Gusto kong dumating yung araw na hindi lang tayo basta nagmamahalan, pero tinutulungan din natin ang isa't isa na maging best version ng mga sarili natin. Tahimik lang siya. Alia, hinawakan kong magkabila niyang kamay. Gusto kong kasama ka sa future ko. Hindi lang sa ngayon. Hindi lang habang dito lang tayo. Pero sa buong buhay ko. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Mahigpit, mainit. Tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Promise me, Carl. Bulong niya. Promise me na kahit na anong mangyari. Kahit gaano kahirap. Hindi mo ako iiwan. Hinaplos ko ang buhok niya at bumulong pabalik. Pangako, Alia, hindi kita iiwan. Hindi ko kayang mawala ka. Bumitaw siya sa yakap at tinignan ako sa mata. Ikaw rin ha? Tanong ko. Promise me na hindi mo ako susukuan. Ngumiti siya, saka hinawakan ang mukha ko. Pangako, Carl. At doon ko lang napagtanto. Ito na yun. Siya na yun. Si Alia ang gusto kong makasama sa lahat ng bukas ko. Pagkatapos ng pangako namin sa isa't isa, tahimik lang kaming nakaupo, nakatitig sa mga bituin. Hawak-hawak ko pa rin ang mga kamay niya. Parang ayaw ko nang bitawan. Alia, tawag ko. Tinapik niya ang kamay ko. Parang hinihintay ang sasabihin ko. Anong klaseng future ang gusto mo? I mean, kung wala kang ibang iniisip na problema, paano mo nakikita yung buhay natin? Napangiti siya at bahagyang sumandal sa balikat ko. Gusto ko ng simple lang. Yung may sarili tayong bahay. Hindi naman kailangang sobrang laki. Basta't magkasama tayo. Gusto ko ng magandang career. Stable na buhay. Tapos,
Tanong ko habang hinihintay ang kasunod. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Gusto kong ikaw pa rin yung kasama ko hanggang dulo. Hayop! Alam kong hindi ko pa siya pwedeng pakasalan ngayon. Masyado pang maaga. Masyado pang maraming kailangan gawin. Pero sa moment na ito, sigurado akong siya na talaga. Ikaw? Balik niyang tanong. Huminga ako ng malalim saka tinignan siya sa mga mata. Same as you. Gusto ko ng stable na karir. Yung kaya kitang suportahan sa mga pangarap mo. Gusto kong makabuo ng future na hindi lang para sa akin, kung hindi para sa ating dalawa. Napangiti siya pero halatang may kung anong bumabagabag sa kanya. Paano kung hindi tayo magkatuluyan sa dulo? Agad akong napakunot noo. Ano? Alia, ano ba yung pinagsasasabi mo? Bumuntong hininga siya. Hindi naman natin hawak ang panahon, Carl. Paano kung dumating yung araw na may isang bagay na humadlang sa atin? Paano kung hindi natin mapanatili ito? Hinawakan kong magkabilang pisngi niya. Pinilit na ipaintindi sa kanya ang gusto kong sabihin. Hindi ako papayag. Seryoso kong sabi. Kahit anong mangyari, lalaban ako para sa atin. Tumingin siya sa akin, halatang natutunaw sa tindi ng titig ko. Sigurado ka? Ngumiti ako at idinikit ang noo ko sa kanya. Oo naman, ikaw kaya ang pangarap ko. Hindi na siya nagsalita. Napapikit siya at dahan-dahang ngumiti. Parang gumaan ang loob niya. At doon, alam kong mas tumibay pa yung pangakong binitawan namin. Kahit na anong mangyari, kahit gaano kahirap, siya at ako, hanggang dulo. Promise? Tanong ni Alia. Seryoso na. Promise. Sagot ko sabay hawak sa kamay niya. Bago ko pa man matuloy ang sasabihin ko, bigla na lang siyang humarap sa akin at hinawakan ang aking mga balikat. Kung may mangyaring hindi maganda, Carl, at hindi tayo magkasama, at least alam ko na kahit isang sandali lang, naging tayong dalawa. Oo, sagot ko. Sabay kalabit sa kanyang noo. Kung ganon, sigurado akong palaging ikaw na lang sa mga pangarap ko. Nagmuni-muni kami pareho at hindi ko na kayang pigilan ng sarili ko. Parang may kung anong nagtulak sa akin. Bigla na lang nagkaroon kami ng pagkakataon na hindi namin inaasahan. Nang ang mga mata ni Ayla ay naging malalim at seryoso. Hindi ko na kayang ipagpaliban ang kung anong dapat na mangyari. Carl, sabi niya. At sa isang iglap, sumayaw kami sa ilalim ng mga bituin. Wala na kaming pakialam sa mundo. Ang tugtugin sa hangin at ang mga tahimik na hakbang namin ay nagsilbing musika sa aming sayaw. I promise. Sabay na sabi namin ang magkakahawak ang mga kamay at magkatabing humarap sa hinaharap. Magkasama tayo kahit na anong mangyari. Baka naman pwedeng makaisa na. Nakakaakit na bulong ko. Namula siya. Maliit naman yung talong mo eh. Napahalakak ako. Malaki kaya to? Ano? Pakita ko sa'yo? Napahagik-hik si Alia. Sumayaw kami ng sabay. At habang ang aming mga paay humahaplo sa lupa, kami naman ay naglalakbay patungo sa aming hinaharap. At sa mga huling sandali ng sayaw, nagtagpo ang aming mga labi. Isang matamis na halik, puno ng mga pangako't asaran. Alam ko na hindi lang ito pansamantala. Dahil sa bawat halik na yon, nararamdaman ko ang kasiguraduhan ng mga salitang hindi na kailangang sabihin pa. Wakas.